Hi Lods, may hiring ba sa company nyo at may sariling barracks din ba kung sakali? Yan ang tanong ni Kabakal, kaya for today's video, i-flex ko sa inyo ang ongoing renovation ng barracks namin. Wala naman sana akong balak isali sa vlog ko itong barracks namin, kaya simula nung inumpisahan namin itong i-renovate, ay hindi ako kumuha ng mga videos or picture ng before and after sana nitong barracks. But since may nagtanong, kaya ito ipapakita ko na lang sa inyo. Tindahan nga pala ni Nanay yung nasa harapan ng barracks namin. Diyan kami madalas umutang, lalo na kapag wala nang natirang sahod. Lahat kompleto dyan kay Nanay. Bigas, ulam, dilata, kape, asukal, pangbisyo na sigarilyo, alak, babae nga lang ang wala. So, pagpasok nga natin sa gate, andyan na ang pogi naming guard na taga-receive ng parcel namin. Then, bubungad agad itong paradahan ng service namin. Wala nga lang yung service namin kasi nasa site na. Kami lang ang nandito para mag-ayos nitong barracks. So, ayan yung ilan sa mga kwarto dito sa barracks. At dito naman sa kabila ay ang kantin namin. Originally, closed door talaga yan, pero binaklas nga nila yung pader kasi babaguhin at aayusin din namin. Kaya pansamantala, parking space muna ng mga motor ng mga kasama ko. So, silip muna tayo sa mga kwarto. Ganito ang itsura, medyo maluwang siya kung titingnan kasi tinanggalan muna ng mga double deck kasi wala pa naman masyadong tao dito. Bale, yung mga double deck na nakatayo dyan is higaan na lang ng mga kasama ko na natira dito sa barracks. 20 katao nga lang pala kaming natirang worker ng company dito sa Bulacan, kasali na ang manager namin. Sa ngayon, wala pang hiring dito kasi katatapos lang yung huling project namin dito. At wala pang ibang project na nakukuha ang company namin sa planta. Pero sabi naman ng manager namin, malapit na magka-project kaya konting tiis na lang daw muna kami. Dito naman sa kabilang kwarto, ginawa mo ng storage ng mga gamit, mga lumang mesa at mga disconnected double decks kasi nga wala pang mga gagamit. Dati, nung hindi pa maayos tong kwarto, ang dami talagang surot dito kasi dati siksikan pa ang mga higaan at medyo marumi din ang barracks noon, walang maintenance. At saka wala din kasi sa ayos yung mga gamit. Ang dami ding epot ng aso at pusa, gaya niyan nakaapak tuloy ako. Ew. Ang dami din kasing aso at pusa dito. Pero para sa akin, okay lang yon kasi mahilig din naman ako sa aso, lalo na ang pusa. At eto naman ang kwarto ko dati nung hindi pa inaayos ang barracks. Sa ngayon, ako lang pala ang natitirang babae dito at nag-iisang welder din. Yung ibang mga kasamahan niya pala namin dito ay inilipat na sa ibang project ng company. Ang major project nga pala ng company namin is sa Calatagan, Batangas. Medyo malaki-laki din ang project nila doon kaya karamihan sa mga tao ng Tacofil ay nandun. Banda rito naman ang paliguan at syempre CR. Dati natatakpan lang ito ng yero. Hanggang baywang lang yung taas ng semento or hollow block at yero na ang karugtong. Pero eto, diretso na ang hollow block at tinanggal na yung mga yero. Eto nga ang kasalukuyang ginagawa namin ngayon. Dito naman yung washing area. Hayahay nga yung mga kasama ko sa paglalaba kasi eto hanggang ngayon buhay pa ang washing machine at dryer nila. Ang dami ding inayos dito. Una is yung bubong dati na butas-butas na. Ngayon pinalitan at itinaas pa ng konti yung bubong. Maliban sa bubong, pinalitan at inayos din namin ang mga bakod na yero. At nagdagdag din pala kami ng bubong dito banda. Sa gawin naman dito is yung lutuan dati namin ng kahoy or uling ang panggatong. Karamihan din kasi sa mga kasamahan dati ang walang super kalan na lutuan. Kaya yung iba namumulot na lang ng kahoy sa site at inuuwi sa barracks para panggatong. Punta naman tayo sa kabilang side ng barracks. At bago yan, shout out muna kina Renz Ru at Ivy Damale. So, maliban nga pala sa Calatagan, Batangas, may project din pala ang company sa Mariveles, Bataan. Kakaumpisa nga lang ngayong buwan at ang sabi, tatagal daw yun ng more than a year. At sa pagkakaalam ko lang din, hiring pa ata ang Calatagan at Mariveles. Yun nga lang, hindi ko alam kung pwede pa ang walk-in applicants sa Calatagan, Batangas or online application na. Sa Mariveles naman, pwede ata ang walk-in applicants. Magpasa lang ng requirements sa barracks nila doon. Banda rito naman is mga kwarto dati ng mga foreman at supervisor. Pero sa gawin naman dito, isa din itong kwarto ng mga kabakal ko noon. Binaklas lang din kasi papalitan ng pader dahil marupok na ang luma. Dito naman banda yung tinirhan dati ng una naming manager kasama ang pamilya niya. At dahil nalipat na rin sila sa Calatagan, Batangas, kaya yan binaklas na rin. Sayang nga lang dahil bagong tiles pa naman yung flooring nila bago ililipat pala sila sa Batangas. Dito naman banda ang lagayan ng mga gamit namin sa site. Pero noong pandemic, mga karagdagang kwarto ang mga nakatayo dito para hindi magsiksikan ang mga tao sa kwarto. Then, after pandemic at nabawasan na ang mga tao, kaya yan, tinanggal na rin ang mga nakatayong kwarto dito at ginawang storage area na lang. Kaya yan, maaliwalas na rin tingnan banda rito. May sariling basketball half court din pala dito para sa mga mahihilig maglaro din ng basketball. Para din pala sa kaalaman ng iba, lahat po ng project ng company ay may mga sariling barracks sa area gaya nito. Mapalaking project man yan or short-term project lang yan ay may barracks pa rin. Kaya kahit papaano, hindi mag-aalala yung mga applicants or mga bagong hired worker kung saan sila titira kung sakali.
Pero, paalala lang pala, bawal po ang mag-asawa or live-in partner na magkatrabaho or trabahante sa loob ng barracks. Kaya, obligado silang mangupahan na lang sa labas ng barracks. Libre lang din ang barracks natin, pero pagdating naman sa pagkain, ay kanya-kanya tayo ng bili or luto. May kantin din naman kadalasan ang barracks, pero syempre, hindi rin libre, pero pwede umutang. Sa ibang barracks naman ng company, kagaya sa Calatagan, Batangas, may higpit at ipinagbabawal nila ang alak. Pero sa ibang barracks, gaya dito sa Bulacan, kahit paano, hindi mahigpit sa bisyo ng alak. Minsan nga, pati sugal pwede. Pero syempre, sa pangkalahatan, ipinagbabawal ang paggamit ng droga dahil kapag nahuli, automatic yan, layas ka na agad. So, hanggang dito na lang ulit ang pagtutur ko sa inyo sa aming barracks. Salamat sa panonood. See you next time. Bye!